Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconete. Si Lasinyas ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbiento. At atin na pong nasindihan ang ikalawang kandila. No? Mayroon pong 4 na kandila, sumisimbolo sa 4 na linggo na paghahanda natin. So binibigyan tayo ng panahon para maging handa para sa pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan, o pag sinabing Kapaskuhan, ito yung pagdating ng Panginoon. May dalawang pagdating. Yung unang pagdating, nangyari na yon. Kaya mayroon tayong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang ikalawang pagdating, ito yung inaasam natin at tinihiling natin. Kaya nga sa mga liturhiya, lagi nating naririnig na sana dumating ka na, Panginoon. Maranatha, dumating ka na. So, sa pagitan yan, nandito yung ano ang gagawin natin o ano ang ginagawa natin para maging handa sa pagdating ng Panginoon. Kung sakaling dumating na siya ngayon, masasabi mo bang, "Okay Lord, ready na ako, prepared na kami"? Handa na ba kayo para sa Kapaskuhan? Uy, ang tulala, no? Maabutan kayo ng Panginoon, tulala. Bakit ba tulala na naman? Bakit ang lalim na naman ang iniisip ninyo? At ang dami nyo na namang mga dalahin dyan sa inyong dibdib, sa inyong utak, masisiraan kayo ng ulo. Gusto nyo ba? Gusto nyo bang magpasko sa, doon sa isang lugar kung saan doon ka mas magiging kapakipakinabang? Sa panahon ngayon, kailangan mong labanan, kailangan mong tulungan ang iyong sarili sa mga tinatawag nating sakit ng panahon ngayon, depression. Hindi ko alam, no? Sa panahon ito, marami ang nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxieties. Bakit? Anong drama sa buhay? Sige nga, magpapasko na. Lagi mong itataon pa yan. Magpapasko na. Doon ka mag-i-emote, doon ka magdadrama. Pag mahal na araw, ayaw mo. Pasko ngayon. Kaya nga, lagi ito, kung pakikinggan lang natin, at kung makikinig ka at bubuksan mo ang iyong puso't isipan, mas magiging maayos ang iyong paghahanda na hindi nauuwi sa mga alalahanin. Kaya nga sabi po, no, kung babalikan natin, nung unang linggo,
nang sindihan natin ang unang kandila, ano ang sinabi sa atin ng ating Panginoon? Kasi parang, ano ba, dumating ba ang Panginoon at darating siya para maging problema ng tao? Hindi naman. Darating ang Panginoon para solusyonan ang ating mga problema. Sinabi ba niya na gumastos kayo ng todo? Sinabi ba niya na, sige, makipagsiksikan dyan sa Divisoria, makipagsiksikan kayo dyan sa mga sale na yan? Sinabi ba niya na ganon? Ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po, nung unang linggo, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Isip ka ng isip, no? Kawawa naman kami, kawawa naman, no? Wala kaming bago. Bakit? Hindi mo matutuloy ang Pasko kung ang damit mo, yung suot mo last week, laban mo kasi. Para mabango-bango naman. Hindi ba matutuloy ang Pasko kapag malungkot ka? Tuloy. Darating ang Panginoon kahit anong mood mo, darating siya. Pero ikaw ang talo. Kasi isip ka ng isip na nagpapalungkot sa iyo. Isip ka ng isip ng kung anong paraan ang gagawin mo. Hindi mo kinakailangan mangutang. Hindi mo kinakailangan mag-swipe. Kasi utang din yan. Babayaran mo yan sa susunod na taon. Kaya kalma ka lang. No? Kalma ka lang. Pwede mong suotin yung sinuot mo last year. Hindi ka artista. Huwag kang feeling artista na dapat laging bago. Yung mga sinusuot nga ng artista, hindi kanila yun, di ba? Pinasuot lang yun. Ha? Ikaw naman, inggit na inggit ka. Magkaka-depression ka lang yan. Ha? Kaya isihan mo lang. Kaya ngayon naman, sa ikalawang linggo, ano ang sinasabi sa atin? Ipinapakilala si San Juan Bautista. At ano ang mahalaga na dapat natin paghandaan? Sige, sabihin na natin, okay, nakapag-decorate na tayo, may Christmas tree na tayo, may Christmas light na, kapag binubuksan nyo sa gabi ang bahay nyo, maliwanag na maliwanag. At sa January, maliwanag din ang bill ng kuryente. Papampam kayo, ha? Pasigat kayo, ha? Na maliwanag, madami, ha? O, tataas ang singil ng kuryente. Okay na tayo doon, ha? Hindi kayo napigilan, okay na tayo doon. Okay. Sa pangalawang pagkakataon, paano natin ihahanda naman ang ating mga sarili? Okay na tayo sa panlabas. Sige, may damit ka na, may sapatos ka na, may panregalo ka na, nandoon na yung mga pambigay mo sa mga inaanak. Okay na yan. Ngayon, sa sarili naman. Ano ang sabi ni San Juan Bautista? Na mensahe mula sa Panginoon, pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Para saan ba itong ginagawa natin? Di ba para kay Kristo? At ang pag-anyaya ni Kristo, no? Ang paanyaya sa atin ng Panginoon na pagsisisi sa kasalanan ay para naman sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Ito mo. Ayaw mo mag-sorry, pero nakabago ka. Ay, meron bang kasiyahan doon? Wala. Pero kung gusto mo na ngayong darating na Kapaskuhan, mas maging masaya, mayroon tayong mga pagkukulang, may mga kasalanan tayong nagawa, kailangan natin hilingin sa Diyos, no, na lumakas ang loob natin, maging matapang tayo, yung mga tapang-tapangan na yan, yung mga pagsisigaw mo, pagmumura mo, hindi tunay na katapangan yan. Ha? Init ng ulo yan. Pero yung tunay na katapangan, tunay na nagmumula sa lakas ng loob, ay yung makakapagsabi ka na, sorry na. At lalong higit, kapag may nagsorry, magpapatawad ka. Okay na tayo.
At talagang sa araw ng Kapaskuhan, yun, talagang mayroong kapayapaan. Mangyayari yan. Pero sa atin muna, manggaling, no? Mahirap kasi i-demand natin ito sa iba. Pero sa atin dapat, handa ka ba na magsabi? Handa ka ba na mag-sorry? Lalong-lalo na, no? Sa Panginoon, meron tayong mga pagkukulang sa Diyos. Kahit na ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa asawa mo, sa anak mo, may kasalanan ka dyan, nagkasala rin tayo sa Diyos. Unang-una sa Diyos. Kasi hindi natin sinunod ang gusto o ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Ano bang maalala niyo na pinapagawa ng Diyos? Mahalin mo ang iyong asawa. So, ano ba sinasabi ng Diyos sa mga anak? Igalang mo ang iyong ama't ina. Ay, hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo, ano ang kalagayan ninyo, kung bakit masama ang loob mo sa iyong mga magulang o masama ang loob mo sa iyong anak. Pero humingi ka muna ng sorry sa Diyos. Susunod yan, kakayanin mong mag-sorry. Kasi, di ba? Imagine ninyo nga po yung mga previous na ginagawa ninyo. May masarap na pagkain. Nakakakain ba ng masarap talaga? Kung hindi naman kayo magkakasalo, naghahanda ka, gusto nyo may hamon, mayroong, ano pa bang mga hinahanda? Mga keso-keso. Ang gusto nyo yung keso, no? Hindi mo masarap. Pang ano lang, pang-display na. Pang-display lang. Hindi ko talaga na-appreciate yung keso-keso na yan, yung keso de bo. Pero di ba, nakalatag yung pagkain dyan sa mesa. Pero hindi naman nagpapansinan, hindi naman nag-uusap. Kasi mayroong dalahin. Oh, di wag na muna. Para talagang feel na feel mo, Paskong Pasko. Gusto nyo yan Kesa naman magplastikan tayo. Kaysa naman na mauwi na naman sa, di ba, yung, pa-picture, pa-post sa social media lang. Ito, may pagkain kami. Okay. Yun ba yung gusto ng Diyos sa atin? At yun din ba yung gusto mo na tunay na kapanatagan, kapayapaan na maranasan? Tapos babalik tayo dun sa una. Mauuwi yan sa paglalasing. O mga tatay, mga matatanda, iinom na lang. Kasi hindi madaan nung normal, hindi madaan, hindi makapagsalita. Ba mga ganyan? May na-encounter na ba kayo? Paglasing, malakas ang loob. Ang daming sinasabi. Pero kapag normal, wala, ayaw kumibo. Sige. May 2 linggo pa. O kung tutusin, 3. Simula ngayon, no? Lakasan natin ang ating loob. Ihanda natin ang ating mga sarili na sa paglapit at paghingi ng tawad. Amen?